Sa January 15, itinakda ng Commission on Higher Education ang muling pagbubukas ng klase sa mga kolehiyong naapektuhan ng bagyo. Kaya nagko-cross-enroll na muna sa ibang UP campus ang mga estudyante mula sa UP Visayas sa Tacloban. Makibalita tayo kay Jennifer Muñeza ng GMA Iloilo. Kabilang ang UP Visayas Tacloban Campus sa mga winasak ng bagyong Yolanda. Sa mga larawang kuha ni UP Visayas School Director Professor Ruben Gamala, makikita ang lawak ng pinsala sa kanilang Tacloban Campus. Dahil dito, imposibleng maibalik kaagad ang klase doon. Tansya ng mga opisyal ng universidad sa Enero na matatapos ang pagkukumpuni. Habang ginagawa ito, sinimulan na ang pagko-cross-enroll sa mga apektadong estudyante sa ibang campus ng UP. Sa ngayon, nasa 20 UP student mula sa Tacloban ang magpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa UP Visayas Iloilo Campus. Pumunta kami nung Friday pa lang sa Tacloban tapos nakita namin yung lugar at parang galing pa lang sa gera. So naisip namin kahit okay na yung UP Tacloban, yung school, baka yung environment hindi pa. So mahihirapan kami kasi nagbo-board lang din kami. Kasamang ilang estudyanteng pansamantalang nag-transfer ang kanilang mga magulang. Maging sila kasi walang mauwian sa Tacloban sa ngayon. Ayon sa ilang magulang, may iba pang college student na gustong mag-cross-enroll sa ibang campus. May mga nakontak mga kaklase sila, may mga nakontak na hesitant to come kasi wala siyang idea kung gaano kalayo, magkano gagastusin nila. Ayon naman sa pamunuan ng UP Visayas Iloilo, handa nilang kupkupin sa kanilang dormitoryo ang mga estudyanteng biktima ng bagyo. Ang ato ni administration, nag-double time nagpamakal sang mga gamit nila, habol, ulunan, foam. So we cannot provide them siguro enough beds for now. So mga pangitaan lang ni Diyos kung ano giman ang mahimo nato. Una nang pinag-utos ng Commission on Higher Education ang pagsuspende ng operasyon ng lahat ng kolehiyong apektado ng bagyo. Sa January 15, itinakda ang muling pagbubukas ng klase. Pwede naman mag-enroll sa mga eskwelahan sa Cebu at Metro Manila ang mga elementary at high school student mula sa mga nasalantang lugar. Ipinag-utos ng DepEd ang agarang pagtanggap sa mga estudyanteng biktima ng bagyo kahit wala silang school records. Karamihan kasi sa mga dokumento nila nasira ng pananalasa ng bagyo. Jennifer Muñeza, Nagbabalita, Pilipinas.